Hello mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat and welcome to our channel. My name is Glenda. I'm a cancer warrior, survivor, warrior, all around. Okay, at nasa clinic pa rin ako ngayon. Dito ako tatambay ngayon kasi ang ginaw sa taas. In the past, dito rin ako tumatambay pagka mag-isip. Mayroon ako ng resulta. Hindi ko pa nakukuha. Okay, katatapos lang ng ibang labs kanina. Tapos nag-liver ultrasound na, di pa pala ako tapos ng urine analysis. Inaantay ko doktor for the ultrasound. So dito muna tayo. Okay, ngayon, season ngayon ng maraming scans, maraming tests, ang ultrasounds. At meron akong na-discover, meron akong natutunan. Okay, para sa lahat namang magpapascan, CT scan, bone scan, okay, pakinggan nyo itong mabuti. Tumawag kasi ako sa doktor, tumawag na ako sa kanila last week, tinanong ko yung presyo. Tumawag ulit ako kapag for scheduling. Siyempre, tanungan, scheduling, magkano nga po ulit yan pag may PWD discount. Ang magandang nangyari, tinanong sa akin ng kausap ko, ma'am, may kasabay ba itong mga ibang scans? Sabi ko, ay meron po. Sabi niya, kailan? Wala pa pong schedule kasi titingnan pa yung creatinine kasi kailangan ko ibang scan na may contrast. Tapos sabi niya, kasi ma'am, kapag po yung scan yung isa na mauuna, ang ginamit ay IV, sabi niyo parang swero. After 24 hours, pwede na kayo magpa-bone scan. Sabi ko, ano yung isa? Pag po oral yung ginamit sa inyo na contrast, mga 7 days pa bago kayo magpa-bone scan. Sabi niya, ma'am, pwede ba mauna na lang kami? Sabi ko, ganito po. Wala pa naman pong schedule yung CT scan. Titingnan pa po kung maganda yung CREA. Pero, maganda pong nasabi niyo yan sa akin. So, nagpa-schedule na ako sa kanila. Kunyari, ang schedule ko, Tuesday sa kanila, bone scan. So, ngayon, Friday. Pag magandang CREA, posible na bukas or Saturday, sabi ko, go ako ng CT scan. Pero tinignan muna namin, ano ba yung contrast na gagamitin? Nakita ko sa prescription ng doktor, IV naman pala. Ibig sabihin, 24 hours lang ang required na pagitan mula sa CT scan at saka sa bone scan. Okay, uulitin ko. Kaya pwedeng 24 hours kasi yung contrast na gagamitin sa CT scan ko ay IV. Yun ang sabi ng doktor. Kaya pwede within 24 hours after ng CT scan, pwede na magpa-bone scan. Pero sa akin naman, malaki naman yung agwat. Kasi kung kunyari, ginawang Saturday yung CT scan, Tuesday pa yung bone scan, di malaki naman yung agwat. Pero, mga kapatid, kapag yung CT scan nyo, kakakain ka lang, pag yung CT scan nyo, ang contrast anong tawag mo rito, oral, dapat pala 7 araw ang pagitan. Ganun pala yun. Okay, so ngayon, naka-standby kami. Ay, may kaingayan. Parang bell resist. Okay, so, kailangan pala tinatanong natin yon. Kasi, pagka ang ginamit na contrast oral, kailangan natin maghintay na matagal. Bakit ito crucial? Dahil po, may mga ospital, kunyari sa bone scan, nagre-require sila ng down payment. Doon sa ospital na yun, 6,000 ang down payment. Okay? Yung 6,000 na down payment ay gagamitin nila para pambili ng gamot. Yung gagamitin sa pasyente ng contrast. So sabi ko, kung Tuesday, yung aking bone scan, so inaantay pa natin kung ano yung sa CT scan, kung ano ba. Although alam ko na IV, pwede naman ako after 24 hours. Tapos ang layo para naman ng agwat kasi from kunyari Saturday, Tuesday, malayo yung agwat. Ang ano doon is, kapag pala nag-down payment ka, tapos di nakabili na silang gamot na order or something, tapos hindi ka nakapag-cancel dahil kailangan pala mas maraming araw, forfeited yun. Baka ma-forfeit yung pera. Alam ko forfeited Kaya dapat alam niyo po. So ang tinanong ko is para naman hindi masayang yung pera ko. Kailan po yung huli? Pinaka-last na araw na pwede akong mag-deposit sa inyong bank account ng down payment ko na 6,000. Para safe naman po tayo sa mga. Ma'am, kung Tuesday ang inyong bone scan, pwede na sa Monday ng umaga. Okay. That way, tiyak tayo na okay, siniguro ko muna na okay yung CREA,
nag-schedule ng CT scan, nalaman ko na IV contrast. So, ibig sabihin, after 24 hours, pwede na ako magpa-bone scan. Pero malaki na may agwat parang 72 hours kasi 3 days So, okay naman lahat. Itong tip na to mga kapatid is para, syempre, alam niyo, pag magpapaschedule ka ng scans, para ka nag-schedule ng event kailangan sakto yung timing. Sakto kasi may mga gamot na hindi pwedeng magkasabay. At bakit nga pala hindi pwedeng magkasabay? Kasi syempre may parang metallic component yung contrast. Baka daw umappear sa bone scan. Ay, okay. Alam po, sa bone scan, may injection din sa'yo yun. Siguro para din makapahinga muna yung katawan. Walang mga umappear, mga umilaw na hindi dapat umilaw. My God's grace. Okay, so dapat sinusunod natin to mga to. Ang tip po dyan ay, una, after watching this video, i-check nyo na, number 1, may mga padating ka bang scans? Kailan? Okay. Pangalawa, kung yan ay mga scans, isang buong season, may mga scans ka, tawagan mo na isa-isa at kwento mo na. Okay, so, alam mo yung schedule mo, tumawag ka na doon sa clinic kung saan yung gagawin, and then, alamin nyo na isa-isa, alin po ba dito ang okay po ba itong magkasabay? Alin po ba dapat ang mauuna? Hindi magkasabay. Alin po ba dapat ito ang mauuna? Or ilang days ba dapat ang pagitan? Or something like that. Okay? Tapos, siyempre, yung pananalapi, kailan po yung last day na pwede magbayad? So, in case na kailangan muna natin i-move ito, hindi naman po ma-forfeit itong pera or hindi naman po, siyempre, hindi natin nakatenga yung malaking pera sa ibang lugar, di ba? Okay. So, yun ang mga itatanong natin. Okay? So, mga tips yan, kapatid, para mas organisado tayo. And, okay, sa lahat ng mga on-chemo ngayon, babanggitin ko na kasi bago ko makalimutan. Sobrang importante. Para po mas organize tayo sa gamutan, magandang kumaga, parang pelikula itong buhay natin during treatment. May script na tayo. At ang script ay sinulat ko na po sa inyo mula sa pag-diagnosis, adjustment, body adjustments, chemo, life dealing with side effects, tapos how to deal with your emotional struggles, mental health struggles, and then spiritual struggles. Marami pang tips. May mga tips pa ako sa nutrition na nilagay ko na po sa ating librong Stage 3G, Our Guide to Managing Cancer Treatment Side Effects Physically, Emotionally, Psychologically, and Spiritually. And ito po ay available. Still discounted ha. A few slots for the 30% discount. A few slots for the 30% discount. And if you want to own your copy, paperback, hindi ko lang dala ngayon. All you need to do is message me on Facebook, okay? And I'll give you the very simple instructions. Alright? So maraming salamat po. At maririnig ko, may umuubo-ubo doon. Hindi ako nagtatago. Kasi baka maumulan ako, makakagaling ko ng ubo. Wala. So, doon. Basta kaya siya umuubo. Ito-show pa tayo. Sana hindi naman makat dito yung anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. And again, don't forget, if you want to get your own copy of Stage 3G, just message me on Facebook, okay? Paperback na tayo. Pwedeng hawakan, pwedeng yakapin, itabi sa pagtulog, ilagay sa bag, dalhin pag nagpunta ng clinic. And dun po sa umorder ng ebook, umorder pa ng paperback. Dahil gusto talaga may hawak-hawak. Go tayo doon, okay? Supportahan ko kayo doon, okay? Just message me on Facebook. Salamat po sa inyo lahat at sa lahat ng mga magpapa-blood test, okay? Kain lang tayo ng tamang pagkain, ehersisyo, tamang mindset, emosyon, magpatawad, mga issues kailangan po yan. At gawin po natin ang ating makakaya para lumusog at sumigla para pagdating ng mga labs natin, maganda. May awa po ang Panginoon, okay? But we also have to do our part. Thank you very much. God bless you all. And huwag kalimutan, ingatan ng kalusugan dahil sa Earth, nag-iisa ka lang. Paalam. Bye-bye.